Nagsalita ang Diyos Ama, ang anak kong sinisinta ay narito, dinggin ninyo siya. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, naghahari sa mga tao ang pananabik sa pagdating ng Mesiyas at ang akala ng marami, si Juan ang kanilang hinihintay. Kaya't sinabi ni Juan sa kanila, "Binibinyagan ko kayo sa tubig, ngunit ang darating na kasunod ko ang magbibinyag sa inyo sa Espiritu Santo at sa apoy. Siya'y makapangyarihan kaysa akin, at hindi ako karapat-dapat magkalag ng tali ng kanyang panyapak." Nabinyagan na noon ang lahat ng tao, gayon din si Jesus. Nang siya'y nananalangin, nabuksan ng langit at bumaba sa kanya ang Espiritu Santo sa anyong kalapati. At isang tinig mula sa langit ang nagsabi, "Ikaw ang minamahal kong anak, lubos kitang kinalulugdan." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay pinagdiriwang natin ang dakilang kapistahan ng pagbibinyag sa Panginoon. Ito rin po ang hudyat ng pagtatapos ng atin pong tinatawag na panahon ng Pasko ng Pagsilang. Huling araw para sa pagbati natin ng Merry Christmas. Pakibati nga muna ang katabi ninyo. Sa huling pagkakataon, Merry Christmas. So end of Christmas season at tayo po ay magsisimula na pumasok sa tinatawag nating mga karaniwang panahon. Kaya nga maganda po na ang hudyat ng pagtatapos at pagsisimula natin sa mga bagong panahon, itong kapistahan ng pagbibinyag sa ating Panginoon. Yung baptism at the River Jordan. Si Juan Bautista ang nagbinyag sa tubig sa ating Panginoong Jesus. At ito na rin ang naging hudyat ng pagsisimula din ng misyon ng ating Panginoong Jesus. Ang misyon na magpahayag ng mabuting balita, ipahayag na malapit na ang paghahari ng Diyos at yung pagpapagaling sa mga may sakit, pagpapalaya sa mga bilanggo ng kadiliman, at marami pang bagay. So ang pagbibinyag ay may kaakibat na misyon at responsibilidad na ibinibigay sa ating Panginoon. At dito rin natin narinig na ipinahayag ang kanya pong pagkakakilanlan. Hindi lang tao si Jesus dahil ipinanganak siya sa mundong ito katulad natin sa paraan kung paanong isinilang ang bawat isa sa atin dito. Kaya't si Jesus ay tao. At ganoon din naman sa narinig natin na pahayag sa Ebanghelyo ni San Lucas, siya ay Diyos. Dahil dito sinabi na, "Ikaw ang minamahal kong anak, lubos kitang kinalulugdan." Siya ay anak ng Diyos, kung kaya't siya ay Diyos. Tao at Diyos. Totoong tao
totoong Diyos. 100% na tao, 100% na Diyos. Hindi 50-50. Malinaw po ba? Okay pa tayo? Yan. Siyempre, ito ay pagdiriwang o pinagdiriwang natin at inaalala natin, kinikilala natin kung sino si Jesus sa buhay natin at ano ang kanyang patuloy na ginagawa para sa atin, para sa ating kaligtasan. At kung maalala nyo rin, no, ipinahayag din na hindi na parito ang anak ng Diyos, si Jesucristo, para parusahan tayo, kundi ang lahat ng mananampalataya o sumasampalataya sa Kanya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Okay pa tayo? Okay. Kung paanong si Jesus ay bininyagan, o pwedeng hindi naman na, pero sumailalim siya sa proseso na ibinibigay sa tao para ipakilalang siya ay kaisa natin. Nakiisa si Jesus sa atin at ito rin naman ay paanyaya na tayo ay makikiisa din sa gawain at misyon ng pagpapahayag ng mabuting balita. Lahat tayo dito, ina-assume ko, dahil wala namang meron bang baby dito ngayon, lahat tayo ay medyo may edad na. Lahat tayo ibig sabihin na binyagan. At sa pagbibinyag, hindi lang tayo basta bininyagan, okay, bininyagan na, miyembro ka na ng simbahang Katoliko. Hindi lang tayo pang membership. Ipinapaalala sa atin na tayo ay mayroon ding misyon. Mayroon tayong kabahagi na dapat nating gawin. Hindi tayo pwedeng Katoliko sa pangalan lang. Hindi tayo pwedeng Katoliko sa certificate lang. Ang pagiging Katoliko ay kaakibat nito ang aksyon o misyon na dapat nating sinimulan na noon pa at ipinagpapatuloy natin dapat hanggang ngayon. Kamusta nga ba? Ano na ba ang, kumbaga, ano na ba naiambag natin para sa simbahan? Ano na ba ang naiambag natin para masabi natin na nakiisa tayo kay Kristo? Nakapagpahayag ka ba ng salita ng Diyos? Nakatulong ka ba o tumutulong ka ba sa pangangailangan ng iyong kapwa? Nasaan tayo sa puntong ito ng ating pagiging binyagang Katoliko? Isip mabuti, ha? At pag nilayan natin ng mabuti, kaya nga bahagi din po ng ipinahayag dito, makatapos na si Jesus ay binyagan, habang siya ay nananalangin. Di ba sabi po dito, no? Nang siya'y nananalangin, ipinahayag sa kanya, no, kung sino siya, ipinahayag ng Diyos, may nakakarinig man o wala, pero ipinahayag kung sino siya. Ganun din naman sa atin. Makita rin nawa natin kung sino tayo talaga. Tayo, dahil kay Kristo, dahil sa binyag na tinanggap natin, tayo ay naging mga anak ng Diyos. At bilang anak, bahagi nito ay ipagpatuloy ang hangarin ng ating Ama. Sabihin niyo nga sa katabi ninyo, gusto kang iligtas ng Diyos. Kaya kung gusto rin natin talagang maligtas, itanggapin natin si Jesus sa buhay natin, na siya rin namang nagpapaalala lagi sa atin ng mga dapat nating gawin sa mundong ito. Amen.